Kumatok sa pintuan ng opisina ni Eduardo si Johnny at pinapasok siya nito sa loob. "Sir, naihatid na po namin si Rudy." "Good," sagot agad ni Eduardo at pumasok din sa loob si Ingrid. "May pag-uutos pa ho ba kayo?" tanong ni Johnny sa kanya. "Wala na muna sa ngayon. For now, samahan mo na muna si Ingrid pabalik ng mansyon." Utos ni Eduardo sa kanya na nagkatinginan sina Ingrid at Johnny. "Ayaw mo bang sabay tayong umuwi sa mansyon?" "Hindi, may dadaluhan akong meeting mamaya." Kung yun ang gusto mo." Saad ni Ingrid at lumabas na siya ng opisina. "Sige po sir," paalam ni Johnny. "Johnny." "Po?" Tumayo si Eduardo at lumapit siya kay Johnny. "Naalala mo pa ba ang pinag-usapan natin noon?" Napatingin si Johnny sa kanya. "Opo sir." "Good. Regalo ko na sa iyo yon sa trabaho mo kanina." Salamat po sir." Saad ni Johnny. "Sige, makakaalis na kayo." At nagsimula nang maglakad si Johnny papunta sa pinto. "Johnny," muling tawag sa kanya ni Eduardo. "Po sir." "Sana hindi na maulit ang ginawa niyo." Napalunok na lamang ng laway si Johnny. "Makakaasa po kayo sir." Tumango si Eduardo at lumabas na siya. Habang nasa daan, tahimik lang si Johnny habang kasama niya si Ingrid. At nakasunod sa kanila ang puting van na dinala nila kanina nung dinukot nila si Rudy. Hindi nagsalita si Johnny, ni hindi nga niya tinignan man lang si Ingrid. "Nawarningan ka, no?" Hindi sumagot si Johnny. "Alam ko, narinig ko ang pinag-usapan niyo kanina." Saad ni Ingrid na tumingin lang siya sa labas ng bintana. "Hindi naman yun ang rason kaya ako tahimik kanina." Sagot nito na nilingon siya ni Ingrid. "Huwag mo nang isipin ang sinabi ni Eduardo." "Wala sa akin yun." Sagot naman ni Johnny. "Kahit barilin pa niya ako ng ilang beses o ipapatay ako sa mga tauhan niya, wala akong pakialam." Saad ni Johnny kay Ingrid na hindi man lang nakitaan ang reaksyon ng babae sa sinabi niya. "Ganun ka katapang?" Tanong ni Ingrid na biglang inapakan ni Johnny ang brake at tinawakan niya si Ingrid sa braso at pinaharap to sa kanya. "Ganun kita kamahal." Saad nito na ikinagulat ni Ingrid. Tumunog ang phone niya at agad niya tong sinagot. "Ano? Boss, okay lang ba kayo?" Tanong ng tauhan niya na nakasakay sa van. "Walang problema, may dumaan lang." "Akala ko kasi boss meron eh." Sagot ng kanyang tauhan. Muli nang pinatakbo ni Johnny ang sasakyan at muli na silang natahimik. Pero maya-maya lang, "Kagaguhan ng sinasabi mo, Johnny." Hindi nag-react si Johnny sa sinabi nito. "Alam mo ang sitwasyon natin. Hindi na to ang panahon natin." Saad ni Ingrid. Nagalit na galit si Johnny sa sinabi niya. "Please lang Johnny, maawa ka sa sarili mo. Hindi na ako ang dating, tumahimik ka." Saad ni Johnny sa kanya. Kinuha ni Johnny ang kanyang phone at meron siyang tinawagan. Pagkatapos bigla na lang lumiko ang puting van na nasa likod nila at dumiretso silang dalawa ni Ingrid. Napansin to ng babae kaya tumingin siya kay Johnny. "Huwag kang mag-alala, hindi niya to malalaman." "Alam mo bang pinababantayan ka niya?" "Alam ko, kanina ko pa sila napapansin." Sagot ni Johnny. Naniliko niya sa kabilang kanto ang sasakyan at dumiretso siya. Sabay tingin niya sa rearview mirror niya. "Alam kong nasa likuran ko lang sila."
Lumingon si Ingrid sa likod at nakita niya ang itim na SUV na nakasunod sa kanila sa malayo. At nang dumaan sila sa isang kalye, nakita ni Ingrid na humarang ang puting van sa itim na SUV. At doon na niliko ni Johnny sa sumunod na kanto ang kotse niya. Saan mo ko dadalhin? Alam mong hindi to makakalagpas tumahimik ka. Alam ko ang ginagawa ko. Galit na saad ni Johnny. Akin ka, Milagros. Hindi ka sa kanya. Milagros? Saad ni Ingrid. Hindi Ingrid ang totoong pangalan mo, kundi Milagros. Saad ni Johnny. Nanaluhan na lamang si Ingrid at yumakap sa balikat ni Johnny. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Saad ni Ingrid sa kanya. Tahan na. Dadalhin kita sa lugar natin kung saan tayo nagsimula. Milagros. Saad ni Johnny na umalik si Ingrid sa pisngi niya. Albert. Saad naman ni Ingrid. Bumusina ako para ipaalam sa kanila na nandito na ako. At maya-maya lang ay bumukas na ang gate at nakita ko si Tito Dominic. Tito Dom, tawag ko sa kanya. Kumaway siya sa akin at pinasok ko na sa loob si Pinky. Tito Dom, tawag ko sa kanya na nag-high five pa kami. Nox, D3 may pamangkin. Ang pogi Yan ang gusto ko sa'yo, Tito Dom Nanatawa siya. Ano, kamusta ang buhay pulis? Tanong niya sa akin. Napansin ko naman na hindi niya ata alam ang nangyari sa akin kanina. Kaya hindi ko nalang ikinuwento sa kanya. Mabuti lang, Tito. Ikaw, kamusta ang buhay, Doktor? Eto, sabay tingin niya sa paligid. Caps view pa rin. Natatawag saad niya. Tito Dom talaga? Saad ko na muli siyang natawa. Kuya! Tawag sa akin ni Francine. Sis! Saad ko na yumakap siya sa akin. Shish, kuya, ang baho mo. Ha? Hindi naman Mabaho ka, Ken. Pumasok ka na sa loob at maligo ka na. Saad ni Tito Dominic sa akin. Ang init kasi kanina at nag-jogging pa ako. Kaya dahil siguro to sa pawis. Nag-jogging ka kanina? Tanong ni Tito Dominic na natawa lang kami ni Francine. Hay nako, Tito Dom, huli ka talaga sa balita. Saad ni Francine. Bakit? May nangyari ba? Kenneth! Tawag ni Lola Aida sa akin. Pumasok na kayo sa loob at maghugas na kayo. Malapit nang maluto ang hapunan natin. Sige po, La. Sagot ko. Nakipagbarilan yan kanina, Tito. Talaga? Gulat niyang tanong. Natawa na lang kami ni Francine sa reaksyon niya. Alam na ba to ni Kuya? Oo, nasigawan na nga ako ni Mami kanina. Nakontak mo na sila, Kuya? Tanong ni Francine. Oo, nasa London na sila at nagpapahinga nung tinawagan ko. Pero sa mga oras na to, nasa meeting na siguro sila. Nako, ihanda mo na lang ang sarili mo pag uwi ni Ate Chelo. Saad ni Tito Dominic. Exactly, Kuya. Sabat naman ni Francine na napailing na lang ako. Pumasok na kayo sa loob. Saad ni Lolo Rudy nang nakasalubog namin siyang palabas ng bahay. Alo? Tawag ko sa kanya. Nainintay niya na munang pumasok sa loob sina Francine at si Tita Dominic bago kami nag-usap. Ken, salamat kanina. Walang anuman, Lo. Ibig ba sabihin nito, nagkita kayo? Tanong ko sa kanya. Natumingin na muna siya sa loob ng bahay bago siya tumango. Maayos ba? Sabay kindat ko sa kanya na binatukan niya ako.
Loko, maligo ka muna bago ka kumain. Ang baho mo. Saad niya sa akin. Kaya napakamot na lang ako sa ulo at pumasok na sa loob. Ken, maligo ka raw. Alam ko, Tito Dom. Saad ko sa kanya. Kaya nung paakit na ako ng hagdanan, natawa lang siya. Naamoy ka ng lola mo. Saad niya sa akin na natawa lang din ako. Lumabas ng bahay si Dominic at umupo sa tabi ng papa niya. Pa, heto nga pala yung pera na binayad mo sa pinabili ko kanina. Wag na. Ano ka ba? Ang mahal kaya nun. Wag na sabi eh. Saad ni Rudy na binalik na lamang ni Dominic ang pera sa bulsa niya at pareho silang napatingin sa gate. Pa? Ano? Tapatin mo nga ako. Saad ni Dominic na tumingin sa kanya si Rudy. Alam niyo naman ang profession ko, hindi ba? Tanong ni Dominic na napayuko na lamang ang ulo ni Rudy. Sa amoy pa lang pa, alam ko na. Saad ni Dominic na inakbayan siya ni Rudy at hinila siya nito palapit. Huwag mong sabihin kahit kanino ha, lalong-lalo na sa mama mo. Maliwanag? Saad nito na umiling lang si Rudy. Pa, sa edad niyong yan, nagawa niyo pang mag-ano? Tumingin sa loob si Dominic. Mangaliwa? Mahinang saad niya kay Rudy. Gago, hindi ako nangaliwa no? Mahinang sagot niya rito. Eh ano yun? One night stand. Hindi ko gusto ang ginawa mo. Alam ko, pero sasabihin ko sa iyo ang totoo anak. Saad ni Rudy na tumingin sa kanya si Dominic. Hindi ko yun pinagsisisihan. Dugtong ni Rudy na itinakpan ni Dominic ang kamay ni Rudy na nakaakbay sa kanya. Put! Ay! Galit niyang saad sa papa niya. Sabay tayo niya na agad naman siyang hinawakan sa kamay ni Rudy at hinila siya paupo sa tabi niya. Makinig ka. Muli niyang inakbayan ng mahigpit si Dominic. Makinig ka, saad ni Rudy dahil nagpupumigla si makaalis si Dominic sa pagkakahawak sa kanya. Si Minerva ang nakasama ko. Saad nito na biglang napatigil si Dominic at tumingin sa kanya. Oh God, no. Saad bigla ni Dominic kaya binitawan na siya ni Rudy. Oo anak, siya ang nakasama ko. Pareho silang napatingin sa gate at tinakip ni Rudy ang kamay sa mukha niya. Inakbayan siya ni Dominic. Payong anak pa. Tama na yun. Huwag mo nang ulitin pa. Alam ko anak. Sagot ni Rudy na tinapik siya ni Dominic sa balikat at tumayo siya. Ayusin niyo po ang sarili niyo. Baka makahalata si mama. Salamat anak. Saad nito na napailing na lamang si Dominic at pumasok na siya sa loob. Tumambay na muna ng sandali si Rudy sa labas bago siya pumasok sa loob ng bahay. Tumingin si Jared kay Julie habang natutulog to sa kama. Kinuha niya ang jacket niya, pati na ang helmet, bago siya lumabas ng kwarto at nagsimulang maglakad papunta sa main door ng bahay. Paglabas niya, binuksan niya ang gate at dahan-dahan niyang itinulak palabas ang motor niya. Aalis ka? Saad bigla ni Rosana sa likuran niya. Hindi nagsalita si Jared. Saan ka pupunta? Tanong ni Rosana sa kanya na nakatayo lang siya malapit sa gate, hawak ang motor niya. Jared, tinatanong kita. Sandali lang ako. Don't make the situation worse, anak. Please lang. Sinuot ni Jared ang helmet niya
at sumakay na to sa motor. Anes, sandali lang ako. Jared! Tawag ni Rosana. Nanilingon siya ng anak niya. I'm asking you bilang mama mo. Huwag mong palalain ang sitwasyon. Tumingin si Jared sa bintana ng bahay. Hindi ko to gagawin para sa akin lang. Para rin to sa kanya. Sabay patid niya at tumandar na ang motor nito. I'm sorry, Mama. Saad niya. Sabay takbo ng motor niya palabas ng gate. Kaya lumingon si Rosana sa bintana at nakita niyang nakatingin pala si Jaisal sa kanila. Malayo din ang binyahe ni Jared. At nung nakarating na siya sa destinasyon niya, pinarada niya ang motor sa harap ng isang tindahan at bumaba siya. Manang, pabili nga po ng Coke. Sandali lang. Saad ang alis sa kanya. Umupo siya sa mahabang silya sa tabi ng tindahan. Eto na. Kinuha niya ang bote at nagbayad na rin siya. Siya lang mag-isang nakaupo sa may tindahan na tila may hinihintay siya. Napalingon siya nang bumukas ang gate sa kabilang kalye at lumabas ang itim na van. Sige pa, saad ng driver. Ingat ka, saad ng matanda. At sinara na nito ng konti ang gate. Umayos siya ng upo at tinuon ng atensyon sa boteng hawak niya habang papalapit sa tindahan ng matanda. Leti, pabili nga ng isang grande. Saad ng matanda sa tindera. Rudy, isa lang ba? Oo, ako lang. Milagro ata. Si Dominic ba yung umalis? Oo, may pasok pa kasi yun bukas eh. Kaya isa lang muna ngayon. Saad ni Rudy. Sabay tingin niya kay Jared. Umiwas naman ang tingin si Jared sa kanya habang iniinom niya ang Coke niya. Eto Rudy. Saad ni Leti na tindera. Salamat, bukas ko na ibabalik ang bote. Sus, okay lang yun. Sagot ni Leti sa kanya. Natumingin muna sa kanya si Rudy bago to umalis. At tumingin ulito sa kanya nung nasa gate na ito at pumasok na sa loob. Manang, salamat po. Saad ni Jared nung sinauli niya na ang bote. Walang anuman, sagot naman ng matanda. Muli nang sumakay si Jared sa motor niya at umalis na siya. Lo, iinom kayo? Tanong ko kay Lolo Rudy. Pampatulog lang po. Sagot niya sa akin nung nagsalin na siya ng beer sa baso niya. Pampatulog? Isang grande? Natatawa kong saad sa kanya. Huwag ka nang maingay. O eto, inumin mo. Sabay abot niya sa akin ng baso. Hindi na Lo, maaga pa ako bukas. Isang baso lang. Kaya kinuha ko na to at ininom. Hoy Rudy, ano na naman ba yan? Tanong ni Lola Aida sa kanya. Isang bote lang, Aida. Mag-toothbrush ka pagtapos mo dyan ha? Yes, bossing. Biro ni Lola Rudy sa kanya na natawa lang ako. Bossing ka dyan. Hoy Kenneth, umakyat ka na sa taas at matulog ka na. Opo. Nabinatukan pa niya ako ng mahina. Lola talaga oh. Saad ko na natawa lang si Lola Rudy. Naglakad na ako papunta sa hagdanan at narinig ko pa si Lola na nagtatatalak tungkol sa pag-inom ni Lolo Rudy. Kung ikaw may balak pang umisa, sa sofa ka matulog. Dinig kong saad pa ni Lola. Ito na nga lang oh, isang grande lang. Huwag mong kalimutan mag-toothbrush ha. Alam mong ayoko ng amoy ng beer. Opo, Commander. Biro ni Lolo sa kanya na nakarinig ako ng sampal. Aray, nananampal ka. Loko ka kasi. Inis na saad ni Lola. Uy kuya, anong ginagawa mo dyan?
Tanong ni Francine sa akin nung bumabato ng hagdanan. Pakinggan mo ang dalawa. Saad ko sa kanya na narinig naming tumawa ng malakas si Lolo Rudy. Ano ka ba, Aida? Kahit isang round pa nga mamaya kaya ko pa. Saad ni Lolo Rudy. Ew! Kuya, iramin ko nga headphone mo mamaya. Ayoko nga. Saad ko sa kanya na pinakita niya sa akin ang kamao niya. Like I'm afraid of that. Saad ko kay Francine na sinuntok niya ako sa baso. Fine. Saad ko, sabay akyat ko ng hagdanan at bumaba naman siya. Napatigil na lang kaming dalawa nung narinig namin nagtawanan sina Lolo Rudy at si Lola Aida sa labas. Parang sina Mami at Daddy lang kuya. Napangiti lang ako. Namimiss ko na sila. Saad ko. Ako din, kuya. Hoy, do your business at matulog ka na. Saad ko sa kanya. Ang tanging sagot ng kapatid ko na napangiti lang ako dahil naalala ko si Mami sa kanya. Nakikinig lang ako ng music sa kwarto habang nagsisurf ako sa internet nung nakarinig ako ng ingay sa labas. At maya-maya lang, bumukas ang pintuan ng kwarto. Kaya tawag sa akin ni Lolo Rudy. Lo? Saad ko. Dumangaw lang siya sa may pinto. Matulog ka na. Mamaya pa po, Lo. May ginagawa pa kasi ako. Ipabukas mo na yan, Ken. Mag-alas 10 na ng gabi, oh. May gagawin lang kay ni Lola Aida kaya pinapatulog mo na ako. Biro ko sa kanya na binato niya ako ng sinelas. Ikaw talagang bata ka, matulog ka na. Saad niya sa akin kaya dinampot ko ang tsinelas niya at minigay ko to sa kanya. Work-related kasi to, Lo, kaya pagkatapos ko nito, matutulog na ako. Sige, huwag magpalalim ng gabi Hindi po. Humalik ako sa pisngi niya at sinara niya na ang pintuan ko. Narinig ko siya sa kabilang kwarto kaya napailing na lang ako at bumalik na ako sa harapan ng laptop. Muli akong nakinig ng music habang binabasa ko ang isang article particular sa Blue Heights Tower. Dahil may sumulat tungkol rito nung bumukas to 10 taon nang nakalilipas. 10 minuto siguro ang lumipas nung nag-vibrate ang phone ko. Pero hindi ko muna to pinansin dahil nakatutok ang atensyon ko sa article na binabasa ko. Pati na ang ibang mga links nito. Nag-vibrate ang phone ko ng 3 beses bago ko to sinagot na hindi ko na tinignan kung sinong tumawag. Hello? Hello? Muli kong saad. Pero wala akong narinig na nagsalita. Kaya binaba ko na ulito at muli na ako nagbasa. Ilang sandali lang muli itong nag-vibrate. Kaya muli ko itong sinagot. Hello? Busy ka ba? Tanong ng caller sa akin. Nagbabasa ako ng article. Bakit? Ganun ba? Oo, ikaw? Hindi. Pwede ka bang makausap? Tanong niya sa akin. Kausap mo na ako. Sagot ko habang nakatuon ang mata ko sa monitor. Gusto ko sa personal. Saad nito na hindi ko napansin kung sino ang kausap ko. Bukas na lang, late na Hihintayin kita sa may tulay. 3rd. Saad nito na ikinagulat ko ang sinabi niya. 3rd? Agad kong tinignan ang screen ng cellphone ko at nakita kong unknown ang name ng nakalagay sa screen. Sino to? Nakuha ko ng atensyon mo. Ikaw yung hinabol ko, no? Hihintayin kita sa tulay. Teka, pero binaba na niya. Shit! Napamura na lang ako. Kaya agad ako nagpalit ng damit
at kinuha ko ang service ko. At siniguro ko na munang tulog na sila bago ako lumabas ng kwarto at dahan-dahan na bumaba sa hagdanan.